good friends! Welcome back again to my YouTube channel. Ang tagal kong nawala sa vlog because I'm pregnant and at least nandito ulit ako. And in today's video, pag-uusapan natin ang mga symptoms ng first trimester pregnancy. And of course, magbibigay din ako ng tips kung paano ba to maiibsan kahit papaano. So, let's start! Actually, napaka-common sa babae talaga na nagbubuntis na may nararamdaman tayong mga symptoms, lalo na sa ating first trimester. Pero iba-iba eh. May iba umaabot ng second trimester, katulad ng kaibigan ko, and then may pinsan din naman ako na hanggang 7 months, may mga nararamdaman siya, or yung iba talaga hanggang 9 months hanggang sa mga anak na. Pero may mga lucky din naman na mga buntis na hindi talaga nakakaramdam ng anything hanggang sa mga anak sila. So, ang unang symptoms na aking sasabihin ay ang nausea. Usually, itong nausea na to with or without vomiting, basta maduduwal ka talaga. And sabi nila morning sickness lang to, pero minsan wala tong pinipiling oras. Minsan pwede itong lunch or midnight or bago kayo matulog. So, common talaga siya sa isang babae dahil naiiba yung ating hormone levels. So, tumataas siya. Kaya, naiiba yung ating katawan. And, ang tips ko naman sa inyo para at least mabawasan lang yung pagsusuka nyo or maibsan man lang, makaginhawa man lang to sa inyo is kumain kayo ng sugar-free candy na mint. Ang ginagamit ko ay, ang kinakain ko na candy ay ang icebreaker. Kasi sugar-free yan. So, much better na sugar-free and mint para gumiginhawa yung ating naramdaman. Menthol candy na sugar-free. And, pwede din naman kayong mag-ice cube, gawin nyo siyang candy. Pero sa akin kasi hindi siya tumatalab dahil pag nag-ice cube ako, ginawa ko siyang candy, nasusuka pa rin ako. And dahil ayoko nang, basta may something siya sa akin. So, hindi ko siya ginagawa. Pero sa iba, okay yan sa kanila. Very effective yan sa kanila. Pwede din naman kayo mag-take ng ginger tea. Ayan, sa iba, okay din yan. O kaya naman, kumain kayo ng mga citrus fruits. Ayan. Ayan yung mga tips ko pag kayo ay nagkakaroon ng nausea. Number 2 ay sleepy or always tired. Yes, nakakaramdam tayo ng ganyan, yung fatigue. Pag ganyan talaga ako, natutulog talaga ako kasi iba talaga sa pakiramdam. At pag pinigilan ko sarili ko na hindi matulog, sumasakit ulo ko, lalo kung naduduwal, ganyan. So, maganda, i-rest natin. No? Lalo na ngayong first trimester pa lang naman kayo, so dapat nag-iingat tayo and kailangan may lakas tayo para din yan sa ating baby. Number 3 ay tender and swollen breast. Grabe! Paggising ko, ang sakit-sakit talaga ng breast ko. As in, namibigat siya, tapos parang siyang mahapde. Kaya daw ganon ang ating breast dahil nag-ready ito para magkaroon ng milk. So, ayun pala ang dahilan nun. And ang tips ko sa inyo is kailangan comfortable clothes ang inyong susuot para hindi nyo siya masyadong ma-feel. And syempre, dapat, diba, pag natutulog tayo, tinatagal natin ang bra natin para mas nare-relax ang ating breast. And kung kaya nyo siyang i-massage, no, i-massage nyo siya para naman guminhawa ang inyong nararamdaman. Number 4, more urination. Yes, ihi ng ihi pag buntis, lalo na pag umiinom tayo ng tubig. Kahit sip lang na water ang inumin mo, iihi at iihi ka. And ang tips ko sa inyo is, kailangan huwag kayo magpipigil ng ihi. Pag naiihi na kayo, umihi na kayo dahil prone ang buntis sa UTI. So, kailangan mag-iingat tayo. And hindi din pwedeng hindi kayo uminom ng water. Dahil nga sabi ko nga, prone tayo sa UTI. So, kailangan marami tayong water na naiintake. So, kailangan pag naiihi, umihi, kahit inaantok, kailangan bumangon. Number 5, food aversion. Yung food aversion, ito yung may mga pinipili ka lang na pagkain dahil may mga foods na pag kinain mo is masusuka ka or hindi mo talaga gusto yung lasa. Ang tips ko naman sa inyo dito is i-take note nyo din yung mga food na hindi nyo kayang kainin para hindi kayo lalong masuka. Like yung friend ko, lahat daw sinusuka niya, pero instant noodles lang yung nakapagpaginhawa sa kanya.
And naalala ko din nung una talaga, as in yung unang-una ko, talagang hirap na hirap din ako kumain. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung gusto kong kainin. Ganyan, nahihirap na din asawa ko kung ano ba talaga gusto ko kainin kasi pati ako hindi ko alam. Nalilito ako. Minsan makita ko lang ng picture, ayoko na, hindi ko na type kainin, or bigla ako nagsasawa agad sa amoy, ayoko na, hindi nasusuka ko, ganyan. So, iba-iba talaga. So, common lang talaga yung mga food aversion. Number 6 is yung strong sense of smell. Napakalakas talaga ng pang-amoy ng buntis, no? Minsan, maamoy mo lang yung nagluluto, masusuka ka na, or maduduwal ka na. And, katulad ko, ayoko ng amoy ng mga fabcon. Pero may iba naman na buntis is gustong-gusto nila yung amoy nun. And, pati yung mga amoy ng mga sabon, shampoo, hindi ko gusto yung mga amoy. Kaya, bumibili ako sa Human Nature nung unscented soap nila. And safe yun dahil natural yun. So, may time ayoko ng mga amoy din ng tao. Minsan, ayoko din amoy ng kusina, ng bahay. So, much better kung nahilo kayo sa Fabcon, huwag kayo maglagay ng Fabcon. Ganyan. So, kailangan maghanap kayo ng amoy na mag-fit sa inyong ilong. Kasi may hirapan kayo, pwedeng sumakit ulo nyo, o kaya mamasuka kayo, or maduwal kayo, mahilo kayo, ganyan. Number 7 is acid reflux or heartburn. Basta yung hinahangin ka, no? Usually, common to pag lumalaki na yung tiyan mo, dahil lumalaki na yung baby, so nahihirapan na yung sa space sa tiyan natin. Pero may mga iba naman na hindi din naman nakakaranas nito. Pero may iba na talagang nararanasan din to. So, ang masasuggest ko dito naman is pag kumain kayo, huwag kayo agad hihiga. Dapat 1 hour before kayo humiga. Pwede yan, madaling araw, bigla-bigla kayo magising or umaga na talagang masakit na masakit yung dito nyo. Dahil doon. Dapat ang pagkain, wag sobrang dami din. Dapat every 3 hours na kain kayo, pero konti-konti lang na meal, no? Kasi pag biglaan, pwede din kayo magkaroon ng acid reflux or heartburn. Yung heartburn kasi, ang hirap nun eh. Dito parang lagi may nakabara sa ganito nyo. Kahit tumigay kayo ng bonggang-bongga, minsan may nakaipit pa rin. So, kailangan natin mag-ingat sa pagkain and wag agad hihiga. Number 8 ay mood swings. Yan, napaka-common ito sa mga nagbubuntis. It's either masungit ka, or nagkaroon ka ng anxiety, bigla kang na-stress, or napaka-emo mo. Ako, iyakin ako. Talagang iyakin ako. Pag meron akong hindi din nabili na food, kasi wala na, iiyak ako. Yeah. Pero kailangan natin siyang kontrolin kasi naapektuhan yung ating baby. Lalo na pag tayo ay stress or iyak na iyak, dapat kahit paano mapigilan natin siya kasi si baby naapektuhan. So, kailangan matututo tayo mag-control din ng ating emotions and mind. Number 9, change in taste. Yes, sa panlasa naman. Pero may iba naman na hindi nagbabago yung lasa nila. Pero may mga iba talaga na nagbabago. Katulad ko, feeling ko nga lahat ng symptoms na sa akin. So, it's either may nalalasahan kang bitter taste after mo kumain, o kaya naman, ito yung pinakamalala, yung metallic taste, yung lasang kalawang na hindi mo alam na lasang, basta ewan, basta may lasang ganun na malansa na metal na hindi mo maintindihan. Yes, naranasan ko yun. Yes, meron din ako ibang kakilala, naka-churchmate ko na nagkakaroon din daw siya ng metallic taste. So, ang ginagawa ko, kasi pag metallic taste, ang napansin ko, dapat di ako nagsasauce ng mga sweets para hindi ko malasahan metallic taste and hindi ako dapat kumakain ng mga fish. Para hindi ko siya malasahan. Kasi usually, doon nag-start din yung pagsusuka ko or pagduduwal ko sa mga ganun. Tapos, nagkakaroon tayo ng excess saliva dahil doon. So, ayun yung nakakadagdag sa ating nausea.
And number 10 at ang panghuli ay ang skin changes. Iba pinipimples o kaya naman nagbabalat. Katulad ko yung dito ko para akong naglalaway sa sobrang pagbabalat. Buti na medyo nawawala na. And naging rough din ang skin ko. Pero may iba naman umiitim yung dito or kilikili or minsan pagdating pa yun ng second trimester or third trimester. So depende talaga sa taong nagbubuntis. And gusto ko lang din i-remind sa inyo na hindi naman lahat ng symptoms na sinabi ko ay maranasan nyo. Pero gusto ko lang kayo maging prepared. Dahil ako, naranasan ko ito lahat. Pero meron din namang iba, ilan lang dito yung naranasan or wala talagang mararamdaman. Or wala din silang naranasan na dito, which is much better yung para hindi kayo mahirapan sa inyong pagbubuntis. And don't worry kung naranasan nyo man to, kayang-kaya nyo yan. Nandiyan si Lord para gabayan kayo and ang inyong asawa at mahal sa buhay. So, my beloved friends, thank you so much for watching and see you on my next vlog!